At sa piitan nga sa Payatas, ikinulong si dating Senador Bong Revilla sa kabila ng hiling niya sa Sandigan Bayan 3rd Division na manatili sa kustodiya ng PNP. Sa Biyernes pa kasi diringgin ang hiling kasabay ng pagbasa ng sakdal kay Revilla at mga kapwa akusado. Nakatutok si Maki Pulido. Mabilis sa mga aksyon ng Sandigan Bayan 3rd Division. Pasado alas 11 ng umaga kahapon nang makuha ng dibisyon ng kasong malversation laban kay dating Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan. Kinahapunan, pasado alas 5 ng hapon, na-issue na ang warrant of arrest at hold departure order laban sa mga akusado. Nang mabalitaan daw ni Revilla na may warrant of arrest na laban sa kanya, nagdesisyon na siyang sumuko kagabi. Bandang alas 10 ng umaga kanina, dinala na ng PNP-CIDG si Revilla sa Sandigan Bayan para iharap siya sa korte o return of warrant. Kasamang dumating ni Revilla ang asawang si Congresswoman Lani Mercado, mga anak at kapatid na si Bacoor City Mayor Strike Revilla. Isa sa mga kasamang abogado ni Revilla, si Attorney Ramon Esguerra, dating abogado niya sa kasong plunder. Kumusta? Pasok. Okay. Hinatid din siya ni DILG Secretary John V. Cremulya. Kumusta ang demeanor? Siyempre, walang masaya sa panahon na ganito, di ba? Pero ang huling sabi niya, bago bumaba ng kotse, ako nagdadidit, sabi niya, lalaban ako. Bago i-turn over ng PNP-CIDG ang kustodiya kay Revilla sa Sandigan Bayan, chinek muna ang kanyang vital signs tulad ng blood pressure na, ayon sa nurse, ay normal naman. Para raw sa kanyang seguridad, hiningi ni Revilla sa mga mahistrado na manatili siya sa kustodiya ng PNP. Didinggin ang mosyong ito sa Biyernes, pero inutos muna ng korte ang pagkulong kay Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas. Binasa pa ni 3rd Division Chairperson Carl Miranda ang ipinadalang sulat ni Acting PNP Chief Melencio Nartates Jr. na humihiling na ihinto na ang pagpapadala ng mga detainee sa PNP Custodial Center. Magastos daw kasi at kailangan ng dagdag na manpower. Ayaw rin daw ng korte na sabihin ng publiko na may special treatment na ibinibigay kay Revilla. Ipinatawag din ng mga mahistrado ang superintendent ng Quezon City Jail na tiniyak na sapat ang seguridad at di tulad sa ibang city jail, maluwag ang kanilang pasilidad. Bago mag alas 2 ng hapon, hinatid na si Revilla sa Quezon City Jail. 1:30 naman ng hapon dumating sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado ni Revilla na sina Juanito Mendoza, dating accountant ng DPWH Bulacan at project engineer na si RJ Dumasig. Pareho silang sumuko kahapon sa NBI. Sunod na dumating sina Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan at JP Mendoza, dating hepe ng Construction Section. Tulad ni Revilla, sa Quezon City Jail din sa Payatas ang inisyong commitment order ng korte. Sa labas ng Sandigan Bayan, nagtipon-tipon naman ang ilang taga-suporta ni Revilla para iprotesta ang pag-aresto sa kanya. Sa Biyernes, January 23, nakatakdang basahan ng sakdal si Revilla at kanyang mga kapwa-akusado. Sa araw ding yon nakatakda ang pre-trial conference sa kasong malversation kaugnay ng di umano'y 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.